Magandang araw po sa inyong mga kabansa. Ado Paglinawan po reporting for duty. At remember to subscribe dito sa aking channel at Ado Paglinawan. Mga kabansa, diretsahan na tayo. Dalawang pinakamalalaking survey groups ang naglabas ng kanilang findings. Meron din itong konfirmasyon sa ibang survey group pero hindi ko na po sinama yung maliliit lamang grupo yun. 8 sa 10 Pilipino ang naniniwala na ang korupsyon ay talamak na. Hindi lamang ito nag-worsen, but we are in the worst case scenario, mga kabansa. Ito po ay pahayag ng Publicus Asia sa isang survey noong September 27 to 30. Wala pa isang buwan ang kakalipas. Sa kasagsagan ng mga investigasyon, lalo na Senate Blue Ribbon Committee, at sa kasagsagan ng pagsasalabangka ng Malacanang mga bansa sa lahat ng mga investigasyon na gaganap tungkol sa kapalpakan dito sa mga flood control projects. Na pag-alaman ng survey na 81% ang nagsasabi na corruption has become more severe now than the martial law years. At halos kalahati, mga kabansa, respondents ang nagsabi na both President Marcos Jr. and the House of Representatives, lalo-lalo na Speaker of the House, should be held accountable for the alleged 1.2 trillion budget illegal realignment to insertions sa mga DPWH ghost projects and substandard construction. Naniniwala likewise ang karamihan ng Pilipino na ang Kongreso at Presidente must answer for the alleged irregularities in the flood control projects, including involvement of favored contractors. So, nakalatag na po dito. May desisyon na ang sambayanan. May konklusyon na ang sambayanan. Tinuldukan na ng sambayanan. Ang kailangan na lang gawin ay ang kasundulan. Tapusin ang investigasyon at pagkatapos ng investigasyon, usigin ang mga taong dapat usigin. Pero bago tayo pumunta, mga kabansa, sa konklusyon ng ating presentation ngayong araw na ito, hayaan niyong sabihin ko pa na 58% due to concerns over corruption said they prefer to reallocate the DPWH budget to education, while 35% want it diverted to health and 31% to agriculture. May langaw dito. Ito po ay kinumpirma ng Pulse Asia, yung findings ng Publicus. Karamihan ng Pilipino ay galit na sa mga hakbang ng Administrasyong Marcos sa pagpapahupa ng inflation. Ayan, yan ang problema. Economic inflation, nawawala na ho ng bisa ating piso. Ako'y nagpapalit the other day ng $500. Noong Agosto ho, nagpapalit ako ay 28,000. Ngayon po, nagpapalit ako, 29,000. Ano ibig sabihin? Umihina ang piso sa dolyar at ang dolyar ay umihina sa currency sa buong mundo. At korupsyon, mga kabansa. Inflation at korupsyon, 64% dissatisfied sa inflation and 69% galit dahil sa handling ng gobyerno sa korupsyon.
Ulitin ko po, sa handling ng gobyerno ng korupsyon. Bakit? Wala pa po. Wala pa pong passport na nakakancel. Wala pa po na-aresto. Ha? So, ang survey sa nagawa ilang araw matapos sa pagdaos ng malawakang kilos protesta dahil sa korupsyon noong September 21. Samantala nakita rin ang kaparehong survey na critical din ng mga Pilipino sa paghawak ng administrasyon ng poverty reduction sa 57% at sa illegal drug crackdown sa 61%. Diba? Kung atin po interpret ito, talagang meron na tayo failure of government. We are fast becoming a failed state. Dinagdag pa ng administrasyon ay nakapagtala ng big plurality disapproval ratings sa mga issue ng sahod ng manggagawa sa 42%, involuntary hunger sa 43% at kriminalidad sa 44%. Wow! Ano pa silbi nitong gobyerno na ito? A small majority of Filipino adults, 58% ay may positibong opinion sa hakbang ng pamahalaan ukol sa OFW. Ayun, nagkaroon ng kaunting tuldok ng kabutihan naman na nakikita ng taong bayan sa pag-handle ng OFW. Ha? Lalo pang naghanap ang damdamin ng mga Pilipino sa mga binitawan salita ni Romualdez, mga kabansa. Sa isang chance interview bago siya umaten ng hearing sa ICI bilang isang resource person at hindi naman isang akusado. Ano sabi niya? I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Who wants your personal knowledge on the budget process? Alam na namin ang budget process. Alam na rin namin na ikaw ang... Bakit namin alam na ikaw ang mastermind? Dahil sa pinadalang mensahe ni Elizalde ko na hindi naman daw siya pwede na maging mastermind dahil hindi naman daw siya makaka-act on his own nang walang permiso mo. At ang kanya daw ginawa ay mayroong sanksyon ng plenary ng Kamara. Abay, naghuhugas kamay na mga kabansa. Ha? Hinamon ng dating speaker ng kanyang mga kritiko. Hinamon tayo. At the end of the day, sabi niya, ebidensya, hindi ingay politika at mga walang at mga unfounded accusations that will reveal what really happened. Alam na ho what really happened. Nag-deliver na nga sa bahay niyo. Nag-deliver na nga sa bahay ni Saldi ko. Nag-deliver na nga ho sa Aguado. Tapat ng Malacanang, meron daw di umanong tunnel pa dyan, papasok. Ha? At ang hiyabang arugante. My presidency reflects my commitment to state the truth and not allow politics to prevail. Abay, sino ba nagsimula lang? Sobra-sobrang politika dito sa administrasyon ng pinsan mo, kundi ikaw. Ay, nako. Ikaw nagsimula nito Gusto mo i-amend yung konstitusyon. Gusto mo maging presidente. Na may bubuga. I was not part of the bicameral conference committee. How can you not be part of... You're the Speaker of the House. Hindi ba nung bicameral committee nag-opening remarks ka pa nga? Kailangan pa magpakita natin sa sambayan ng Pilipino yung video nun.
Nakita ko. At, ha? Pwede pa rin siyang bumalik sa ICI. Hindi ka namin sa ICI pababalikin sa Senate. Humarap ka sa Senate Blue Ribbon Committee pag nag-issume ang investigasyon. Nahulugan lamang mga kabansana walang ngipin ng ICI. The invitation to us was for the Commission to understand the process of the NEP and how it becomes a GAA. Ha? Pati si Pangandaman. Tinatawag pa dyan, pero hindi naman binulgar. Ha? Na noong 2018, ito si Pangandaman ang nag-mastermind ng mga insertions para sa kanyang amo na si Ben Jokno. At sila na-expose ni Congressman Rolando Andaya ng mga mastermind ng insertion sa 2019 budget na ikinatanggal nila, tinanggal ho sila ni Duterte. Wala pa isang buwan, tinanggal sila, nilipat sila sa Bangko Sentral while undertaking investigation by the Presidential Anti-Corruption Commission. Binatikos din ng mga civil society group ang ICI Special Advisor Rodolfo Asurin for allegedly targeting those protesting corruption instead of focusing on government officials accused of stealing public funds. O ba yung taong bayan pa, hinaharas niya? Anya ng mga NGO na nagre-reklamo dito kay Asurin para mga pusa na gustong kalbutin itong former police chief na ito, dapat ay habulin daw niya mga sindikato ng mga kriminal at magnanakaw sa gobyerno, imbes na tahol siya ng tahol at lecture ng lecture sa mga flood victims and concerned citizens kung paano sila mag-i-express ng kanilang galit at outrage against large-scale corruption. At ang pinakapalpak nitong si Aso Rin, wow, meow, sabi ng mga kritiko, ha? Wala pa raw pwedeng kasuhan, sabi ng ICI. Wow! Hanggang sa kailan po ba sila mag-i-investa? May desisyon na sa bayan ng Pilipino, mga bansa. Wala na po tayong oras. Papaalam na muna tayo. Thank you very much.